Magandang hapon po o magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli si Brother Paul, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church dito sa Santa Maria, Bulacan. And I welcome you, each and every one, to our time in the Word. At ito ho ay part 5, ang ating devotion maya-maya ay part 5 ng ating patuloy na pag-aaral to our response or the Christian response to suffering. Paano dapat tumugon ang isang Kristiyano sangayon sa Biblia sa mga pagdurusa, pagsubok, problema, kahirapan, kabigatan na pinagdadaanan. So, nawa sa ating pag-aaral ngayong gabi ay tayo ay patuloy na matuto at patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Well, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, ay una muna nais ko hilingin ang atin mga kapatiran na patuloy ipag-pray ang atin gawain. Isa sa mga pag-aaral natin sa ating time in the Word, we looked at the Word of God to see the essentiality of our gathering together. For believers, yes, alam natin sa hindi mananampalataya, yes, alam natin sa gobyerno na meron tayo, non-essential ang church. That's why medyo mas nauuna pang luwagan ang restriction sa mga massage parlor, sa mga ilang businesses for the economic sake. But ang spiritual na kalagayan ay nasa bandang ibaba ng kanilang listahan. But for us believers, according to the Word of God, ang pagtitipon-tipon natin ay essential for our growth, essential for our edification, and essential also because it is God's means, one of God's means in our preservation, para tayo ay ipreserba unto our glorification. So, I would like just to remind believers to really pray, really desire, really ask God na tayo ay makapagtipon na sa lalong madaling panahon. Yes, nahandun ang ating pag-iingat. Yes, nahandun ang ating pagsusumikap na sumunod sa pamantayan na inilalagay ng ating gobyerno sang-ayon din sa utos ng Panginoon na tayo ay magpailalim. Nawa ay iloobin na ng Panginoon na tayo ay magkatipon-tipon na dahil ito ay napakahalaga sa spiritual na kalusugan. Alam ko bilang mga tao, madalas natin kinukonsidera ang ating physical na kalusugan, and that's good, we should, but we should not neglect our spiritual health. Malinaw ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, that means hindi lamang physical ang kailangan niyang bigyan pansin, hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Yes, it has a immediate context. Nevertheless, gusto ko makita natin doon that we should not just pay attention to our physical. Lalo na tayong mga Kristiyano, talagang bigyan natin ng mabigat. Kung ang gobyerno napakaliit, napakagaang ng pananaw nila sa spiritual na pangangailangan at kasama dito yung pagtitipon ng mga mananampalataya, that should not be the view ng mga Kristiyano. So let's be praying for that. Let's be desirous of that. And let's be asking God for that. And also, pag-pray natin ang ating gawain on Sunday. Pag-pray natin ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagtuturo ng salita ng Panginoon, ating Sunday school, Sunday morning service, at maging yung ating evening service. And again, I would like to remind our members, mga mananampalataya, we do not just pick and choose kung aling service ang gusto nating daluhan or panoorin through live stream or sa umaga. Yung mentality sa dating paniniwala na once a week lang, kung hindi ka obra ng Sunday o pumunta ka sa simbahan ng Sabado, quits ka na. That's not the case. Ganun din, hindi porkit nakapanood ka na, nakadalo ka na sa umaga, hindi na kailangan. That's not the case. Ang proper thinking ng Kristiyano is kada may gathering, kada may gawain, our desire, our effort should be to be present in that gathering. Ano po? So, yes, we are now in a difficult, abnormal situation ng pandemic. But God's providence, we have technology, live stream,
And the efforts of the believers, hindi man makapunta physically, ay makasama even virtually or digitally sa atin hong mga live stream. So just a reminder, nawa ang ating mga kapatiran ay isa puso't isip ang bagay po na ito. Huwag natin pabayaan. Kung tayo ho ay may kakayahan na tumunghay through live stream sa gawain sa umaga, and we also have the ability na tumunghay sa gabi, ngunit pinili natin itong pabayaan, kailangan ho itong pagsisihan sa Panginoon. Next ay sa Sunday ho, again, nandun pa, GCQ pa rin tayo the whole month of September, so 10%, so that's around 20 people sa ating home church. Again, if you will be attending, please let me know para maipaabot ko ho sa inyo yung mga reminders na kailangan ho natin na gawin para ho sa ating pagdalo, and we ensure na kailangan natin ng face mask, face shield. Kung wala ho kayo, meron ho available dito sa church, but I hope you come here having those things already. Washing of hands, pagsasanitize, na also meron tayong logbook for contact tracing kung sakaling kakailanganin. So, pag-pray natin ang mga bagay ho na yun. Kung sakali man na kayo ho ay natin meron tayong break time. Kung pwede kayo magdala ng sarili nyong inumin, sariling merienda, hindi ho bawal ho yun, para hindi ho tayo magutom o magkaroon ng discomfort sa atin hong pagsamba. So, pag-pray ho natin ang mga bagay na yan, and let us be also praying for our brethren na nandun ng mga karamdaman, mga pangangailangan. Thank you po. I praise God sa atin hong mga kapatiran na tumutugon sa ating panawagan, and also sa utos ng Diyos to communicate with our brethren. Just a simple chat. Natutuwa ho ako na nakikita ko, nalalaman ko, nakakarating sa akin na meron tayong mga kapatiran na gumagawa. Simpleng pangangamusta, pagpapray para sa mga kapatiran. That's a big blessing and encouragement, I'm sure. So, patuloy ho naman natin gawin ito, and I would like to challenge also others kung sakali ho na hindi nyo pa ginagawa ito, ay ito'y isang magandang ministry at pagsunod din sa utos ng Panginoon to consider one another and to provoke one another to love and to good works. Alam natin yung mga kapatiran natin na may mga karamdaman. Sister Jinjin, yesterday, tinawagan ko siya, kinamusta ko ho siya, at halata sa boses niya yung hirap na kanyang pinagdadaanan. Dinescribe din sa akin ng kanyang partner na si Kuya Alan kung paano kung matulog na lang Sister Jinjin ay nakaupo na nakayukyuk sapagkat hindi niya kayang humiga dahil napakasakit ng kanyang likuran. So very uncomfortable, and thank you ho sa ating mga kapatiran na nagpaabot ng ilang financial na tulong, and also yung reclining chair para sa ating kapatid na maaaring maging tulong kaginhawahan sa kanya sa pagtulog. And we are praying and we are thanking God for them, and we are praying na ito ho ay makabuti sa ating kapatid. Okay, so yun ho ang ilan sa ating mga announcements, reminders. So, let us be in prayer. Oh, by the way, mamaya ho, pagkatapos ng ating time in the Word, we will open up JCBC Prayer Room. So, sa atin ho ang Facebook group. So, mga members, we are expected to be there at to share our short testimony and prayer requests, and we will be praying for one another. So, again, after po yan ng ating time in the Word. So without further ado, let's go to our devotion. And this is, as I've said, part 5 ng atin hong pag-aaral ng Christian response to suffering, or to make it more personal, our response. More personal pa, my response as a believer, as a child of God. How should we respond when there is suffering? Pag mayroong paghihirap, pag dumadaan sa hindi maganda, hindi masarap, hindi ka nais-nais na sitwasyon, ay paano dapat tayo tumugon? So before we review yung mga nakaraang pag-aaral natin, let me invite you to open your Bibles, please, to a somewhat familiar passage, 2 Corinthians. So I hope you have your Bibles ready. 2 Corinthians. Buksan po natin 2 Corinthians, and we'll be reading chapter 4, verses 15 hanggang 18. 2 Corinthians chapter 4, verses 15 hanggang 18. So kung nakita niyo na ho sa inyong mga Bibles, I hope you will read with me.
2 Corinthians chapter 4, verse 15. Ito po ang salita ng Diyos. For all things are for your sakes, that the abundant grace might, through the thanksgiving of many, redound to the glory of God. For which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So ngayong gabi ho, ang pinakapangunahing punto na atin hong pag-aaralan is how should we respond to suffering? We should look forward to our future hope of glory. Believers should look forward to our future hope of glory, or to put it shortly, should look forward to eternity. Ang mga mananampalataya na dumadaan sa pagdurusa ay kailangan tumingin sa walang hanggan, sa hinaharap na pag-asa ng kaluwalhatian na meron tayo sa Panginoon at kasama ng Panginoon. Well, just a quick review sa atin hong mga napag-aralan noong nakaraan. We began our study sa Book of Job. At tingnan natin doon yung dalawang tugon ni Job na una, he acknowledged and submitted to the sovereignty of God. Pagkatapos mawala ng lahat ng ari-arian ni Job, pagkatapos mawala lahat ng kaniyang mga anak, and alam natin sa chapter 2, even his health suffered much. At ang magandang sinabi ng salita ng Panginoon sa Job chapter 1, in all this, Job sinned not, nor charged God foolish. Well, bago pala yun sinabi ni Job, ang sabi muna ni Job, the Lord gave, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. So with all of those that are happening, with good things, that is, the Lord gave, with the acquiring, nung nakukuha niya, nung lumalago, yung kanyang mga, dumadami yung kanyang mga alagang hayop, kung ano man yung business niya ay lumalago, lahat ng ginagawa niya, parang si Joseph, pinagpapala ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng kanyang kamay, at lahat doon ng proteksyon ng Panginoon, the Lord gave. So in all of those, at sasabihin natin sa pantaong panaw, positive things, he acknowledged the sovereignty of God. Now, when it comes to the removal of all those things, which negative, suffering, masakit, mahirap, mabigat, na kalagayan, ang sabi ni Job, the Lord taketh away. Ang Diyos din nag-alis. So, he acknowledged the sovereignty and submitted to the sovereignty of God. Again, just a reminder, hindi ibig sabihin na walang responsibility ang mga Sabaeans or ang mga Chaldeans na hindi na doon yung hanging umihip o hindi natin sinasabi na walang responsibility ang tao, pero ang pinupunto natin ay Diyos ang soberano. Again, a very good example is Joseph himself. So Genesis 50 verse 20, and if a person does not recognize the sovereignty of God even in suffering, even in negative times, ay napakahirap ipaliwanag ang sinabi ni Joseph. Nang sabi niya, you meant evil against me, but God meant it, the evil that his brethren planned, yung kasamaan na pinlano at ginawa ng mga kapatid ni Joseph. Ang sabi ni Joseph, God meant it for good. So, hindi ibig sabihin God is the source of evil, but God is sovereign even over evil, yes, even over the evil of men. Napakaganda ang pangako ng Panginoon. At again, in application sa buhay natin, even if we experience, and yes, we do experience evil, not just natural evil like nature or pangalan nito, mga dilubyo, mga sakuna, lindol, bagyo, kung ano-ano pa. Not just natural evil, but evil of men.
na talagang may nagplano ng masama, may nanira, may nagsinungaling, may nagbintang, may nagnakaw, may pumatay, may gumawa ng krimen. And even in those evil plan and acts of men, God is sovereign. At ang sabi ng salita ng Diyos, all things, even those evil things, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Why? Because God is sovereign in all things. Ephesians 1 verse 11, He worketh all things, not some things, all things, after the counsel of His own will. Well, number next, napakasarap pag-aralan, napakasarap balikan, napaka-comforting ng katotohanan ho na ito. Pero ayoko mapako tayo masyado. Number next, keep ourselves from sin. When we go through suffering, we must keep ourselves from sin. And sabi nga rin sa Job chapter 1, in all this, Job sinned not nor charged God foolishly. Again, in our fallen human nature, napakadali na gawing lisensya ang ating pagdurusa para gumawa tayo ng mali. At yung iba, ito pa yung paraan ng takas nila doon sa suffering na kanilang kinalalagyan. But no, we should not. At ang isa kong gustong puntuhin ay God paid attention to that detail. Job sinned not. At sa iba, akala nila pag dumaraan sa pagdurusa, okay lang na magkasala. Parang may lisensya na. Okay lang na paratangan ng Diyos. Lord, mali ka. Lord, hindi dapat. Well, ang sabi ng salita ng Panginoon, Job did not charge God foolishly or charge God to be foolish. That is, mali ang Diyos sa ginawa niya. So, hindi nagkasala si Job. And bilang mga Kristiyano, dapat tayo rin. Pag sumikapan natin, anumang evil, though be it natural evil or moral evil of men, we should keep ourselves from sin. And the best example is our Lord Jesus Christ. Ang sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 21, we should follow His steps. Which daw, anong binigay na example? Now, when He was reviled, verse 23, 1 Peter chapter 2, He reviled not again. When He suffered, He threatened not. Hindi siya gumanti, hindi siya nanira, hindi niya pinagbantaan nung siya ay ginawa ng masama, nung siya ay sinaktan. Kundi ang sabi ng salita ng Diyos, He but committed Himself to Him that judgeth righteously. Nagtiwala siya sa Panginoon. Pinagpasa Diyos niya. Yun yung usual na ginagamit nating term. Ang sabi pa nga ng Romans chapter 12, verse number 21, be not overcome with evil, but overcome evil with good. Number 3, na kailangan tugon natin bilang mga Kristiyano sa pagdurusa ay ito. Rejoice and grow. Rejoice and grow. By the way, gusto ko lang i-point out, we can see how this is so counterintuitive sa kaisipan ng mundo. Na pag may nangyayaring masama ang tendency, hindi gawa ng Diyos yan. Hindi yan kapangyarihan ng Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos. Or sa kabila, okay lang magkasala na pag gumadanas ng pagdurusa. Or, ang usual na response natin, malungkot, manlupaypay. Pero makikita ho natin, pinag-aralan mula sa James chapter 1, verse 2, and sumusunod, we should rejoice and grow. Makikita natin na bawat pagsubok, bawat kahirapan, bawat dumadaan na mga mahihirap, negatibong bagay sa ating buhay, ang sabi ni James, the trying of our faith, that manifold temptations, many various trials na pinagdadaanan. It is the trying of our faith. Any trial, we can even say any event, be it positive, is a trying of our faith. Sa Kristiyano, makita natin, hindi lang sinusubok yung tatag ng kalooban natin. Hindi lang sinusubok yung tatag ng katawan natin. Hindi lang sinusubok yung tatag ng pera sa bangko. No. O yung kaalaman natin. No. O yung connection natin. No, that's not it. Sa Kristiyano, ang lagi at unang sinusubok pagdating sa mga paghihirap na yan ay ang ating pananampalataya. Knowing this, that the trying of your faith.
Now, why should we rejoice? Because that trying of our faith, what? Worketh patience. And the point is, ano daw? Ito ay nagdudulot sa atin ng paglago. Ito ay nagtutulak sa atin sa pagkomporme sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. And if that be so, then we should rejoice. If you remember, ang example na ginamit ho natin dito ay yung bodybuilder na pumupunta sa gym every week, 3 times a week, 4 times a week. At tuwing umuwi siya, masakit ang katawan niya. Pero, tuloy-tuloy pa rin. Why? Because he is looking forward to that built body. At yun yung joy niya. Para sa kanya, itong masakit na means it no pain, no gain. Sabi nga ng mga bodybuilder, kundi sumasakit yung katawan mo, walang nangyayaring development. No pain, no gain. And they will gladly suffer those pains because they're looking forward sa built body nila, sa maskuladong katawan. At ganoon din sa Kristiyano, we're looking forward to our conformity to Christ. God is working in our lives even through suffering to conform us to our Lord Jesus Christ. And that that's enough reason to cause us to rejoice para tayo ay magkaroon ng kagalakan. And then also, number 4, pinag-aralan ho natin last time, that is last Wednesday, sa atin hong time in the Word, ano pang response natin dapat sa pagdurusa, pag dumaraan tayo sa kahirapan, pag dumadaan tayo sa malungkot na kagayan. At mga kapatid, huwag niyo sana pagkamalian. Hindi ko na tinutukoy na pag nagka-COVID-19 ka. Baka mamaya iniisip lang ho natin, ito lang yung pag malalalim na kalagayan, kagaya ni Job, namatayan, bumagsak ang negosyo. Any suffering can be emotional suffering. Halimbawa, isang young people, nabasted ka, that can be an emotional suffering. And in that suffering, we should respond as believers according sa standard o sinasabi ng salita ng Panginoon. Well, pang-apat, be a comfort to others. That is, minister to others. When we go through suffering, that we are being equipped by God to minister to others. Pag dumaraan tayo sa pag-uusig o pag dumaraan tayo sa pagdurusa, hindi lang tayo pinalalago ng Panginoon, kinukomporme kay Kristo, kung hindi ini-equip din tayo ng Panginoon para magministeryo sa iba. Sabi ho ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble. So yung pagdaan nila Pablo sa tribulation at doon sila'y kinomfort ng Panginoon, it made them able to comfort others also sa pamamagitan ng comfort na ibinigay sa kanila ng Diyos. And we looked at it in two general ways. One is the special presence of God, na handyan ang Panginoon, yung presensya ng Panginoon na kumbaga sabi nga nung iba na napakatindi, it loses its meaning or ganda ng lengguwahe pag tinagado. Parang it's too thick that you can almost hold it. The presence of God is too thick that you can almost hold. Yes, we know that natin kayang hawakan ng Panginoon, pero as if nandyan lang siya. Well, alam natin, because of the omnipresence of God, nandyan talaga ang Panginoon. But that feeling of God's presence, alam natin na nandyan ang Panginoon. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, dun sa kanyang karanasan mismo, walang tumindig kasama niya, but God stood with me. It doesn't mean na nun lang yung time na kasama ni Pablo sa ang Panginoon, pero in a very special way, Paul witnessed the presence of God with him. Next is praying. Sabi, be careful for nothing, Philippians 4:4, but in everything by prayer and with supplication, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind in
Christ Jesus. So, hindi lang ito basta special peace. Ito ay, alam mo, hindi ka lang basta lulukuban ng kapayapaan ng Diyos, pero meron itong basihan, meron itong tungtungan in Christ Jesus. That peace exists in the realm in Christ Jesus, is found in Christ Jesus. So, dun papasok yung isa pa nating punto in God's Word, in God's promises, in God's witness, in God's yung kanya pong mga katotohanan. Yung katotohanan na kay Kristo Jesus. Actually, yung isang last point natin ngayon ay may kinalaman sa mga pangako ng Panginoon. Yung katotohanan, kagaya ng ating sinabi, totoo na ang Diyos ay naririyan, whether you feel Him or not. Whether you do not, maaring sa pakiramdam mo, you had your worst day, spiritually speaking, but still, ang totoo pa rin, I will never leave thee, nor forsake thee, sabi ng Panginoon. If you are a child of God, you may have your worst Christian day ever, na so much so, na tinanong mo sa sarili, Kristiyano nga ba ako? Ba't ko nagawa ito? But if you're truly a believer, God is with you, whether you feel it or not. So, the truths of God. Number next is the witness, a testimony of God, mga patotoo ng Panginoon. That is through our past experiences, yes, experiences of other believers recorded in the Scripture. We have Hebrews chapter 11. We are compassed about with so great a cloud of witness. Ang dami nagpapatotoo. By faith, God moved. So, nandun yung testimony ng Panginoon, and pang-apat o pangatlo, yung mga pangako ng Diyos. It should comfort us. Para bang dalawang magsing-irog ay nangako yung lalaking ng ibang bansa, babalik ako. At narito ang babae na naghihintay at siya'y kumakapit lang dun sa pangako, babalik ako. At yun yung nagiging comfort niya sa gabi, at siya nagkakaroon ng kahimbingan ng pagtulog. Well, mga kapatid, nangako ang ating Panginoong Kristo, babalik siya. Babalik siya. Sa lahat ng ating dinaranas na pagdurusa, kahirapan, maybe heightened or intensified ng pandemic na ito, ang pangako pa rin ng ating Panginoong Jesus, babalik siya. Well, here comes, and that is the basis of our fifth point, ating panglima na punto. Bilang Kristiyano, how should we respond to suffering? Well, we should look forward to our future hope of glory. Ang Kristiyano ay kailangang tumingin sa ating hinaharap na pag-asa ng kaluwalhatian. Let's go back dun sa ating passage na binasa sa 2 Corinthians chapter 4, verses 15 hanggang sumusunod. Well, simulan sa verse 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet our inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far exceeding and eternal weight of glory. So narito yung pagko-contrast, yung light affliction and far exceeding weight of eternal glory. Makikita ho natin dito na si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod, pagpapagal at napakaraming kahirapan na dinanas sa kanyang pagmiministeryo. Isa sa mga comfort ni Apostol Pablo, isa sa mga nagtutulak sa kanya, isa sa mga nagpapalakas sa kanya is he is looking forward to that future hope of glory. Simulan na sa verse 15, ang sabi ni Pablo, for all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. Si Pablo at ang kanyang mga kasama sa pagmiministeryo o naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmiministeryo sa mga mananampalataya ay nandoon na sa kanilang paglilingkod dumaranas ng matinding mga kahirapan. So much so na ang sabi niya sa verse 12, so then death worketh in us, but life in you. Wow! Paul, paano mo i-describe ang pagmiministeryo mo? Death.
death. Isa sa mga description ni Apostol Pablo in his experiences sa ministry, death. Death worketh in us. Mamaya makikita ho natin kung anong mga bagay na dinanas ho ni Apostol Pablo. So much so na dinescribe niya ito in one word, death. But life worketh in you. So, yung kanilang paglilingkod sa mga kapatiran, ginagawa nila yun sa kabila ng matinding kahirapan, at ito'y nakakabuti, nagre-resulta sa kaligtasan at paglago ng mga mananampalataya, particularly sa Corinth. At ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito, that the abundance of grace may through the thanksgiving of many redound to the glory of God. So ito daw, paglilingkod nila Apostol Pablo, nag-abound sa grace ng Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano sa Corinth, and this will result to their thanksgiving to God, thanking God for these ministers, thanking God for the means that He is using for their growth, for their Christian lives, for their sustenance. So it redounds to the glory of God. So, God is being glorified. That's the point. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 16, for which cause we faint not. And I believe sa cause na yon is, it is the life to the believer. This is ministering to the growth of the Christians in Corinth. And not just that, it is resulting to the glorification of God, sa pagluluwalhati sa Panginoon. At dahil doon, we faint not. Hindi kami nanlulupaypay, hindi kami napapagod, hindi kami tumitigil. But though our outward man perish, yet our inward man is renewed day by day. Again, there's that description, outward men perish. Yung aming katawan, yung aming physical na lakas, yung aming kalagayan sa lupang ito, it is described as one perishing. Nandun yung pagkapahamak, yung sakit, yung hirap, yung bigat, matindi yung pinagdadaanan nila Apostol Pablo. But I would like us to look at verse 17, and strikingly, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito, for our, what's the next word? Light affliction. Teka muna, Brother Paul. Well, teka muna, Apostle Paul. Sa verse 12, ang sabi mo, death worketh in us. Sa verse 16, ang sabi mo, our outward man perish. Pero pagdating sa verse 17, ang sabi mo ngayon, our light affliction. Kung itong word na light ho na ito, ang ibig sabihin ng word na light is something na magaang, na wala halos bigat, at isa pang ibig sabihin nito ay mabilis, quick, sandali lamang. So, our light affliction, aming magaang at mabilis na pagdurusa. Teka muna, paano naging magaang ito, Apostol Pablo? Death worketh in us. At ang sabi, our outward men perish. Well, again, it appeared to be. Mali siguro yung word na appeared. It is seen to be light and short compared to something else. Sabi niya sa verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding eternal weight of glory. And here is Apostle Paul in his fashion sa kanyang pagsusulat. Pinagpapatong-patong na naman niya ang mga adjective na ito na superlative degree, far, more, exceeding, para bang sobra, matindi, super, mega, hanip. At ang punto ho nito ay ito, compared to the future hope of glory. Compared to the future hope of eternal weight of glory. Andun yung two contrasting words, light and weight. Light na gaang and weight na bigat. At yung word na light also means of brevity, quickness. At doon yung word na eternity, walang hanggan.
So, pag pinagkumpara mo ngayon, parang lalabas na napakaliit or, alisin natin yung word na parang, pag pinagkumpara mo yung pag-asa na meron ang Kristiyano na ng kaluwalhatian na walang hanggan, kapiling ng Panginoon, lalabas at makikita na anumang pagdurusa sa buhay na ito, sa paglilingkod, pamumuhay para sa Panginoon ay maliit, magaang, at sandali lamang. To give us an image sa ating mga kaisipan, alala ko ho nung first time kong na-encounter ang mga pictures na kung saan binigyang emphasis ang size ng mundo. And yes, we do live in a big world. Ang laki ng ating mundo at madalang siguro sa mga tao ang nakakapunta sa lahat ng lugar sa mundo. So meron pa mga lugar na hindi nararating ng tao, even in our planet. Now, sa kalakihan ng ating mundo, pag kinumpara mo sa Jupiter, if you can Google it at comparatively, manliliit ang mundo. So, itong malaking mundong ito na meron tayo, pag itinabi sa Jupiter, maliit lang pala. Pero yung Jupiter naman tinabi mo sa araw, itong malaking Jupiter, kumpara sa araw, maliit lang para. At pag yung araw natin, which is a small medium size star, kinumpara mo sa ibang star in our galaxy, manliliit din. So, comparing it to bigger, greater things, makikita na maliit. Limbawa, siguro sabihin natin, ang 10,000 pesos ba ay malaking pera? Syempre, malaking pera yan. Pero pag yan ay itinabi mo sa 10 trillion pesos, anong laki? Parang mawawalan halos ng napakaliit ng halaga ng 10,000 pesos comparatively sa 10 trillion pesos. So, this is the point, mga kapatid, na gusto kong sabihin sa atin. Si Pablo at ang kanyang mga kasamang naglilingkod sa ministeryo ay dumaranas ng matinding kahirapan. Death worketh in us. Outward man perish. Hindi joke. Well, para mas maunawaan ho natin, basahin natin yung tinukoy niyang light affliction, verse 7. Okay lang ho ba? 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Ang sabi ni Pablo, "But we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us." Wow, napakagandang talata. At yung earthen vessel noon ay walang ibang pinapatukuyan kung hindi sila mismo. Ang mahalaga, ang may halaga, yung treasure, walang iba kung hindi ang ebanghelyo. Well, let's go beyond that. Verse 8, we are troubled on every side. Lahat ng anggulo. We are troubled. Walang lugar na walang kahirapan. Walang lugar na walang sakit. Yet not distressed. We are perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. Again, all this language is speaking of severe suffering. Verse 10, always bearing about in the body the dying of our Lord Jesus Christ. Wow. Dito ginagamit ng Apostol Pablo yung sa kanila mismong katawan na para bang as if it is an extension of the suffering of our Lord Jesus. Alam natin yung napakatinding paghihirap na dinaanan ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. And ang punto dito ni Pablo is it is as if yung kanilang dinaranas bearing about in the body the dying of our Lord Jesus Christ. Ganun katindi itong tinawag ni Pablo na light affliction. Little weight, quick in time. Yun ang ibig sabihin ng light affliction. So, saan ito paano ito tinawag na light? Because it is compared to that eternal weight of glory. So, Paul and his companion in the ministry ay nag-experience ng matinding kahirapan, pero itong mga dakila, matindi, mabigat, mahirap na
karagayan na dinadanas nila ay nagmuka at nakita na ito pala ay maliit, magaang at panumandalian lamang sapagkat tinitignan nila ang mabigat at walang hanggan na pag-asa na meron ang mga mananampalataya. So, ang punto ko mga kapatid, are we going through suffering? Even maybe depression. Isa ho sa mga bagay na pwede at dapat gawin ng Kristiyano. At ito'y ginawa ng Apostol Pablo mismo. Look forward to our future hope of glory. Tumingin tayo sa hinaharap. Ang mga mananampalataya, dumaraan sa problema, dumaraan sa pag-uusig, dumaraan sa mga kahirapan sa buhay, at namumuhay, nagsusumikap, naluwalhatiin ng Diyos sa gitna ng mga problema, kahirapan na ito, ay dapat tumingin sa pangako ng Diyos, sa pag-asa na meron tayo, sa hinaharap na pag-asa. And itong pag-asa na ito, itong hope na ito, hindi lang to I hope, hindi, kundi this is a sure hope because this is God's promise. Andoon ang pangako ng Panginoon. Let me invite you for a moment sa Matthew chapter 5. Kailangan natin bilisan. Again, reminder sa mga ating kapatiran, pagkatapos ng ating time in the Word ay meron tayong prayer room. Matthew chapter 5 verse 11. Matthew chapter 5 verse 11. Ano po ang sabi? Matthew 5 verse 11. Blessed are ye. Again, that word blessed means happy. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad. Wow! Dumaan ka sa mga pagsubok, dumaan ka sa mga pag-uusig alang-alang sa pangalan ni Jesus, mapalad ka. At ang utos, rejoice and be ye glad. Not just rejoice and be glad, but exceeding glad. Why? Because great is your reward in heaven. Saan manggagaling yung rejoicing? Saan tutungtong yung exceeding joy ng mananampalataya, exceeding gladness ng mananampalataya kapag dumaranas ng pag-uusig. Again, this does not mean na walang luha. Hindi ibig sabihin na hindi masakit. Hindi sinasabi na walang bigat, hindi mahapdi, hindi sinasabi na manahid ka. No, but there will be rejoicing and exceeding gladness because you look forward to something. What? What is that? Great is your reward in heaven. So again, that's a looking forward to our future hope, future glory, and it causes rejoicing. It causes us gladness sa gitna ng pagdurusa. So itong future hope of glory can pertain to our reward. I believe kasama dito sa ating pag-asa na meron tayo sa hinaharap, pag-asa na meron tayo sa hinaharap na walang hanggan sa piling ng Panginoon, kasama dito yung ating mga reward. And again, nabasa natin sa Matthew, great is your reward in heaven. Ang kapatid, ang Diyos sa kanyang habag, awa, pagmamahal at biyaya, niligtas niya tayo. Pero may I remind us, ang Diyos ay matuwid din. At sa kanyang katuwiran, hindi lang tayo basta niligtas, kung hindi handun pa ang pangako ng Diyos na gantimpala sa mga mamumuhay ng may pagtatapat para sa kanyang pangalan. Hebrews chapter 6 verse 10. Ang sabi ng Hebrews 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed towards His name, and that ye have ministered to the saints and do minister. Again, one of these days, pag-aaralan natin yun. When we are ministering to the saints, we are what? Showing, laboring love with which we showed towards His name. We're doing it for God. We're doing it to God. When we minister to the saints. At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi baluktot ang Diyos. Hindi matuwid, kundi siya'y matuwid. Hindi niya kakalimutan. So, what we do matters to God, and God sees it. At hindi ito baliwala sa Panginoon.
and God gives reward. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Yes, in the context, primary context, ang pinapatungkulan ay mga manggagawa, but I believe it is applicable to all believers. Ang sabi, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. So, again, ginagamit dito yung imahe ng apoy na pangsubok maging sa mga ginto at mga precious metals, o pangsubok yung apoy. Ang sabi, if a man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a what? A reward. Sabi ko, in the primary context pertaining to ministers of the church, na yun yung issue sa chapter 1, 2, 3, 4 ng 1 Corinthians. Nagkakahati-hati ang mga Kristiyano because they have idol pastors, at pinupunto ni Pablo ay ang mga ministers na ito ay lingkod, at ang mga lingkod na ito ay kung sila naglilingkod ng tama, nagpapagal sa pangalan ni Kristo, tinatayo nila sa pangalan ni Jesus, yun yung foundation, they will have a reward. Ang punto dito ay muli, ang gusto ko makita ni God gives reward. And one of our source of rejoicing and gladness in times of suffering is looking forward to that reward. Sa biyaya ng Diyos tayo nagtatapat, nagpapagal, naging sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagdurusa, ay nagtatapat tayo sa Panginoon. God rewards. Not just our reward, but also our glorification, our resurrection unto life. Mga kapatid, gusto ko lang i-remind ho tayo. Yes, alam ko ho na ang typical na lengguwahe sa mga churches ay niligtas ng Diyos ang ating kaluluwa. Niligtas ni Jesus ang ating... And that is true. Pero that is not the whole. Niligtas ng Diyos ikaw. The whole you. Even our body. That's why we are not just looking forward to kaluluwa pupunta sa langit, nakatingin tayo sa sa muling pagkabuhay, even our resurrection unto life, yung ating pag-asa ng muling pagkabuhay. Bubuhayin muli. At ang sabi ng salita ng Panginoon, 1 John 3 verse 2, Beloved, now are we the sons of God. Tayo mga anak na ng Diyos, pero ang sabi, and that not yet appear what we shall be. Yes, mga Kristiyano na tayo, mga anak na tayo ng Diyos, pero hindi pa ito, hindi pa ito tapos, mga kapatid. Hindi pa rin kayo tapos. Habang nandito tayo, ang sabi, but we know that when He, that is our Lord Jesus Christ, shall appear, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. Magiging tulad tayo sa Kanya. Speaking of our glorification. Yes, we are in the process of Christ-likeness, but there will be a time that God, in His grace and power, will change us completely into Christ-likeness. Change us completely and perfectly into Christ-likeness. Isang aspeto ho nito ay yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51, Behold, I show you a mystery, we shall all not sleep, but we shall all be changed. Lahat tayo ay hindi mamamatay, pero lahat tayo, pertaining to Christians, ay babaguhin in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and we shall be changed. So yung mga nauna nang namatay kay Kristo, they will rise, they will resurrect, changed, incorruptible. At tayo mga buhay pa na nasa katawang ito may kasiraan, ang sabi, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible have put on incorruption, and this mortal have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Every day sa balita, nakakapanood tayo ng statistics. Ilan na ang namatay dahil sa COVID-19. Death, every day. Laman ng balita, death, may namatay. Ilan libo na. Takot at takot ang maraming mga tao. And rightly so. Pero again, by the way, kung merong isa sa pinakamasakit, pinakamahirap, pinakamadilim, pinakamabigat na kalagayan ay ang kamatayan
Either sariling kamatayan or kamatayan ng isang mahal sa buhay. Or the perspective of it. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, death is swallowed up in victory. Nilamon ang kamatayan. Nilamon ang kamatayan. Sabi ni Pablo, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law, but thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. So believers have victory over death, and we have hope of future glorification with our Lord Jesus Christ. So muli, ang punto ho ay ito. Ang pag-asa na meron tayo sa hinaharap na tayo ay babalikan ni Jesus, and we shall be like Him because we shall see Him as He is. Pagbalik niya, babaguhin niya tayo. Ang mga nauna nang namatay na Kristiyano shall be changed. Tayo mga na kay Kristong buhay pa, we shall also be changed. Ang pag-asa ng tunay, ang pag-asa ng perpektong pagbabago ay hindi bagong presidenteng nakaupo sa Malacanang, kung hindi ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang pag-asa na meron tayo. Doon tayo nakatingin at doon tayo luluwalhatiin ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, itong mga magagaang at sandali lamang na pagdurusa, hindi natin maikukumpara dun sa far exceeding weight of hope, weight of eternal glory, or glory of eternal, eternal weight of glory. Yung bigat, yung tindi ng naghihintay sa atin. This is very much, in our last few moments, let me just mention, this is very much in contrast sa ipinapangakong pag-asa ng mga prosperity gospel preachers. You see that, mga kapatid? Itong mga prosperity gospel, what they promise, anong pinapangako nila? Health, wealth, happiness. Dito sa sanlibutan ito, which is but for a moment. Pero ang pinupush tayo ng salita ng Diyos to look that eternal weight of glory. And when we look at that eternal weight of glory, itong mga afflictions, trials, tribulations, and suffering in this side of eternity ay pawang sandali at magaang lamang. So kung ang Kristiyano, again, hindi mababawasan nito yung hapdi ng sugat. Hindi mawawala, maging sa ating kapatid na Sister Ginger, hindi mawawala yung hapdi ng likod sa kanyang paghiga. Hindi mababawasan yung involuntary muscle movement sa leeg ni Brother Dave. Pero pag tumingin tayo doon sa ating pag-asa, makikita natin na sandali lang to. Dun sa pinangako ng Panginoon, maliit lang to. Yung pinangako ang Diyos. So, a believer should look forward to our future hope of glory in Christ, with Christ, in the midst of our suffering. Nawa, tayo ho ay tulungan ng Panginoon, ingatan ng Panginoon, at tulak ng Panginoon na tumingin lagi sa mga walang hanggan at mga dakilang bagay na naghihintay sa atin dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Inaamin namin ang aming kahinaan, pagkukulang at karupukan dahil sadyang madalas ay nakayuko lang kami at nakatingin lang kami dito. Nakayuko lang kami at binibigyan lang namin ng atensyon ang aming kalagayan ngayon
ang aming nararamdaman ngayon, ang aming hinaharap ngayon, ang sakit namin ngayon, ang pagsubok namin ngayon, ang problema namin ngayon, ang hirap namin ngayon. Tulungan mo kaming tumingin sa dako pa roon, sa iyong pangako na ikaw ay babalik, sa iyong pangako na kami ay iyong babaguhin, sa iyong pangako na merong gantimpala ang iyong mga anak na nagtatapat at naglilingkod sa iyo, sa iyong pangako at ito, Panginoon, ay walang hanggan. At anuman ang aming nararanasan sa libutang ito, hindi man lang maikukumpara o napakagaang kung ikukumpara sa dami, sa kadakilaan, sa tindi, sa laki ng walang hanggan na naghihintay sa amin sa piling mo. O Panginoon, tulungan mo kami, wag lang yumuko. Tutulungan mo kami tumingin sa iyo, tumingin sa taas, sa naghihintay namin, sa amin na ipinangako mo. Unawa, O Diyos, ang mga problema na aming nararanasan, sakit ng katawan, maging pakikipaglaban at oo, minsan, madugong pakikipaglaban sa kasalanan, ay lalong magtulak sa aming asamin ang kaluwalhatian sa piling mo. Salamat, O Diyos, na meron kaming pag-asa na kagaya nito. Lord, sa gitna ng pagdurusa, tulungan mo kaming tumiwala sa iyo na ikaw ang soberanong Diyos. Sa gitna ng pagdurusa, tulungan mo kami na pakaingatan ang aming sarili mula sa kasalanan. Panginoon, sa gitna ng pagdurusa, tulungan mo kaming magkaroon ng kagalakan. Patuloy na mahubog sa wangis ni Kristo. Panginoon, sa gitna ng pagdurusa, tulungan mo kami. Hindi lamang tumingin sa aming sarili, kundi sa iba rin na nagdurusa. At kung paano mo kami binigyan ng comfort, O Diyos, ay maging kagamitan din kami sa kanila. Lord, sa gitna ng pagdurusa, tulungan mo kaming tumingin sa aming pag-asa, sa buhay na walang hanggan, sa pagluluwalhati na gagawin mo, sa pagbabago mo sa aming mga katawan, sa walang hanggan na kapiling ka namin. Nawa, malunod anumang pagdurusa, sakit at hirap sa buhay na ito, ay malunod sa pag-aasa na meron kami kay Kristo. Salamat po, Diyos. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Lahat naman ng ito ay mauwi sa iyong kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at nakasama ho natin sa ating pag-aaral. Kung sakaling ito yung first time niyo ho sa ating Time in the Word, I would like to encourage you to go back sa atin ho ilang mga video. This is our 5th, panglimang parte ng pag-aaral to the believer's response to suffering. Reminder po sa mga members ng JCBC, we will have a prayer room through Facebook room, through our Facebook group, Jesus Christ Baptist Church Facebook group. So, hintayin nyo lang ho, i-open ko yung room and then magkasama-sama po tayo doon to pray for one another. God bless po. I love you all and may God use us all.